Ang attitude ng mga taong hindi gaanong babad sa salita ng ating mahal na Panginoong Hesukristo, kapag ka itong mga taong ito nagkakaroon ng mga karamdaman o mga sakit, kanilang inaakala na yun ay kalooban ng Diyos sa kanila. Inaakala nila na naglo-glorify si Jesus whenever they're suffering from something. In fact, one of the most famous nuns, madre, na syempre no naming names tayo sa ating vlog, sa ating channel, no naming names, pero you know this sister or a nun from India, you know. Hindi na po ako nagbanggit, pero binanggit ko na nga po yung country ng where this nun was being originated, no? Sabi po ng nun na ito, one time, this nun came to a lady who was suffering from cancer, at ang babae pong ito ay talagang hirap na, you know what, sa kanyang cancer, sa kanyang pinagdaraanan during that time. And this nun from Calcutta, India, talaga naman halos pangalanan ko. Halos pangalanan ko na. And this nun from Calcutta, India came to her. Anyway, this nun became a saint. Saint na ba siya? If I'm not mistaken, yeah. This nun came to this lady who was suffering from a very terrible illness. Sabi niya, Hey, don't complain with your pain. Sabi niya doon sa babae. Because in your pain, Jesus is kissing you. Alam mong sinabi ng babae doon sa nun, doon sa madre, then tell Jesus, if He's kissing me this way, He better stop doing it. Because the pain was terrible doon sa babaeng yan. Kaya sinabi niya, kung ito ang paraan ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa akin, sabihin mo sa Panginoong Hesus, tigilan niya na akong mahalin dahil ito ay sobra masakit. Sabi niya. Unang-una, ibang Jesus yung pre-represent nung nun na yon. Okay. Sa scripture, si Jesus is a healer. Ayaw ko sabihin was. Jesus was a healer. Was, hello. Kasi sa English po, meron tayong was at saka is and to be. You know what? Yung future. Pero si Jesus, forever siyang is. Always present. Kung nagpapagaling siya nung araw, nagpapagaling din po siya ngayon. Maling-mali yung pagkakilala ng famous na madreng ito sa ating pinakaiibig at pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yung mga karamdaman po hindi galing sa Panginoon yan. Galing po yan sa Diablo, kay Satan. So we really don't have to accept it. We don't have to say, He's a part of my life. No, we just have to rebuke it using the name of the Lord Jesus Christ. I-rebuke natin dahil uulit-ulitin ko, hindi po kalooban ng Panginoong Jesus na ikaw ay nahihirapan, na ikaw ay dumaranas ng mga terribling karamdaman na yan na mula sa Diablo. Anything aside from the truth na nakasulat sa Biblia, ang pinagsasabi ng kahit sino pang pamoso mga tao, yan po ay fraud, yan ay mali, hindi katanggap-tanggap. Dahil iniiba nila ang imahe, iniiba nila kung sino si Jesus. Si Jesus po ay nagsuffer para tayo ay lumaya. Si Jesus po ay nahirapan para tayo ay yumaman. Di ba? Namatay si Jesus sa krus para hugasan lahat ng ating kasalanan, patawarin lahat ng ating kasalanan, in fact, para ibaon lahat ng ating mga kasalanan. At kasama po doon, kung babasahin po ninyo sa Psalm 103 verses 2-5, kasama doon ang kagalingan ng ating physical na katawan, ang healing ng ating physical body. So anything or anyone, pamoso man na tao yan, kung mali ang sinasabi na tungkol kay Jesus, mag-i-stand pa rin tayo dapat sa Word of God, sa Word ni Lord Jesus Christ Himself. Gusto ni Jesus, magaling ang katawan mo. Ayaw niyang may sakit ka. Maski yung mga sa isip, yung mga
may mga mental tortures, hindi po kalooban yan ng ating pinakaiibig at pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig niya, lumaya ka, maging masaya ka, maging productive ka sa anumang ginagawa mo, lalo na may kinalaman sa kanyang pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. Ginagamit kanya for the gospel. Paano ka magagamit ng Panginoon kung ikaw ay inuubo-ubo ka? Pero ako talaga noong January, ang sama ng pakiramdam ko. Despite, I still prefer na gamitin ng Panginoon. Maski magre-record ako, maski pangit ang boses ko, maski talagang ang maraming plema, I don't care. Dahil yung salita ng Panginoon na naaabot nung mga recordings na ito, nung mga vlog na ito, ay sukat ba namang hindi matatawaran? Okay? So, gusto ko pong sabihin sa inyo, malaya na po kayo at ang Panginoon na nagpalaya sa atin. Okay? Pinalaya tayo sa lahat, lalo na po sa mga karamdaman. Hindi kalooban ni Jesus na may sakit ang sino man sa atin. So, wag basta-basta naniniwala kahit sino pa mang pamosong tao. Basta ibang balita ang dala at hindi ayon sa Biblia, yan po ay hindi totoo. Yan po ay fraud. Okay? Let's be calm. Let's, tawag dito. Let's stay calm, peaceful, knowing that Jesus is for us. Nakalagay po yan sa Romans chapter 8. If God is for us, who can be against us? Romans 8:31. Nakalagay po yan. Sa 32 maganda. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, will He not He along with Him give us all things? So ito po ay napakagandang talata na dapat namnamin ng mga born-again Christians na tulad natin. Dahil tayo po ang pinaboran ng Panginoong Hesukristo. Alam natin kung sino tayo sa Kanya. At alam natin na anytime ira-rapture na po niya tayo para hindi na po natin maranasan ang mga kahindik-hindik na mangyayari sa tribulation at sa great tribulation. At magiging sa Kanya tayo forever and ever hanggang sa katapus-tapusan ng kalahat-lahatan. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.